Kamusta kayo mga kaibigan? Ito nga pala yung kwento nung nag-ride kami nung kaklase kong si Aji nang biglaan at wala kaming plano kung saan kami pupunta ng alas 3 ng hapon. Ang plano nga namin ay mag-ride lang ng mag-ride hanggang abutin kami ng gabi at makapag-ride kami sa madilim na lugar. Kaya nga naman napagkasunduan namin dito sa Ternate, Cavite kami magra-ride at dito kami napadpad sa may papuntang Cabiang Tunnel. Ang trip talaga namin ni Aji ay magmotor sa madilim na lugar na magubat na nakakatakot na malamig. Pero sadyang maliwanag pa nang dumating kami dito sa Cabiang Tunnel, kaya naman minabuti namin dire-diretsuin pa ang kalsadang Panasugbu hanggang sa mapatigil kami sa view deck na ito dahil sa ganda ng sunset na aming nakita ay di namin naiwasang huminto para i-appreciate ang paglubog nito. At dahil nga ay maliwanag pa ay dire-diretso pa rin namin ang pagra-ride dahil gusto nga namin magmotor sa madilim na lugar. Sa mga sandaling ito ay nasa Lian, Batangas na kami pero napakaliwanag pa rin kaya napag-desisyon namin i-diretso papuntang Calatagan. At dito nga mga kaibigan ay inabot na kami ng dilim pero hindi pa rin siya ganun kadilim dahil napakaraming tao nasa kalsada ng mga oras na ito, kaya naman napagdesisyon naming dire-diretsuin hanggang dulo ng Calatagan, Batangas para tignan ang lighthouse na nanduduo. Halos mag-alas 8 na ng gabi nang makarating kami dito at dito ay achieve nga ang pangarap naming mag-ride sa madilim na lugar na buwan lamang ang ilaw at mga headlight ng aming motor. Rough road ang kalsada dito kaibigan at napapaligiran ng maraming mga halaman ng paligid, kaya naman nakakatakot talaga ang ambience lalo na kung mag-isa o dalawa lang kayo sa 10 oras ng gabi at dayo kayo sa lugar na ito. Ngayon pa may hindi kami nagpapigil at tinuloy-tuloy namin ang pagra-ride hanggang sa makarating kami sa gate na to na parang gate ng Left 4 Dead o ng Walking Dead sa palabas. Ngunit magkagayoy, ito pala ang gate ng lighthouse na aming gustong puntahan at sarado na ito mga kaibigan, kaya naman sinipat na lang namin mula dito sa gate ang pagpatay-sindi ng lighthouse na ito na tila bang iniilawang kami ng barangay Tanod dahil curfew na at umuwi na daw kami. Bagaman ganun lang ang nakita namin sa lighthouse ay masaya pa rin kami dahil magsisimula na ang pangarap namin ng magmotor sa madilim na lugar. At bago nga ang bakbakan ay nagpahinga muna kami sa bayan at umorder ako ng Penoy at ice tubig. Pagkatapos nga ay dumakbak na kami dito sa madilim na kalsada na magubat at dito nga naging interesante na ang mga bagay-bagay. Napansin na lang namin na para bang kanina pa kami nagmumotor at wala kaming nakakasabay ng ibang sasakyan, wala kaming nakikitang kahit sinong tao sa lugar na ito. Sadyang dilim at katahimikang nakabibingi lamang ang aming naririnig at nagtatawanan na lang kami sa aming intercom para aliwin ang aming takot. At dito nga ay may nakunan akong ilaw na tila ba'y may lumabas na kakaibang nilalang sa bandang Cabiang Tunnel. At dito nga ay kinilabutan ako dahil may nakunan akong kakaibang nilalang na hindi ko mapaliwanag kung anong klaseng nilalang ba yan. Ito nga ang slow-mo ng kakaibang nilalang na aking nakuna. Talaga namang kinilabutan at natakot ako sa bagay na ito mga kaibigan dahil tila ba asong may isang katawan at dalawang ulo ang nilalang na yan na bigla na lang nawala. Ngayon pa man maraming nakakatakot na bagay pero ang totoong nakakatakot ngayon ay ang bill namin sa kuryente, kaya naman minabuti kong magpagabi na lang dito dahil wala akong pambayad sa kuryente. Muli ay lubos ako nagpapasalamat sa inyong pagtunganga sa Tokis Kong Kwento. Hanggang sa muli, dito lang sa Komiki.